Sometimes din. So, no, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question because secret. Secret. Oo naman. Galing ni Barbie mag-ano eh. Yung sagot niya kayo na sa'yo. So, And sorry lang, ang dami ng questions. Last na. sometimes din. So, no, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question because secret. Secret. Oo naman. Galing ni Barbie mag-ano eh. Yung sagot niya kayo na sa'yo. So, And sorry lang, ang dami ng questions. Last na. Usap ba kayo or personal hygiene, mga ganyan? Yun, nangihiram siya ng toothpaste. Isang beses, pumapasok sa standby area ko yung makeup artist ni David. May toothpaste ka ba dyan? Kailangan daw ni David. Uy, ma-repair. Nag-expect. Yung mga ganon, which I really appreciate naman. Kasi syempre, ang hirap ng intimacy tapos may ganon. Yeah, may chismis, may ganon. So, yun. And then pinag-uusapan namin, lalo kapag masyadong intimate yung eksena, pinag-uusapan namin para komportable kami all throughout the scene, di ba? Walang mga surprise na mga mangyayari. Kumbaga, alam na namin yung flow ng magiging eksena. Kaya mas komportable kami gawin. Kaya siguro mas nagiging maganda rin yung outcome niya. Kasi parehas kami confident at comfortable gawin yung mga intimate scenes namin. David. magandang tanong. Diba, very supporting si Barbie. Ganun na. Sabi ko Barbie, hindi ako ng mouthwash. Hindi yung mouthwash, tsaka perfume. Sinakaya naman talaga, diba? So, yun. Tsaka pinag-uusapan namin. Siyempre, hindi mo na ako gagawa ng anything na hindi comfortable si Barbie. No, kasi ako, lalaki ako. So, kahit na naman, wala sa akin, diba? Pero, pero syempre, mas girls, mas masculine. So, yun. Thank you. Catherine Bernardo, sa mga taong nilook up to ko sa showbiz, she really handles her career and personal life really, really well. And that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil ganun niya talaga dalhin yung sarili niya. And so, to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahihain siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, ha? Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, winning siya, in character siya. Especially dito sa Pulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi nakita ko siya from Heartful Cafe. So medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya.
And ngayon masasabi ko na mas komportable na siyang umarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like, sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam na niya yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like hindi ka lang tanggap na tanggap for the money, di ba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin, sa image na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So comes with it na rin. Tuwanan kami, Barbie, na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nagsasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya, na parang wala siyang naitutulong para umangat yung love team mo. Actually, nalulungkot nga ako kapag kami naririnig akong gano'n. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kami love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team will not work kung hindi kayong dalawa yung magtatrabaho din talaga. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero look, parehas kami nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Siyempre ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit, hindi po ba? Last question ko para sa inyong dalawa. Physically, ano yung nakaka-inlove sa isa't isa? Physically. Ano naman? Sige mo, alam ko naman. Sasagot ko lang eh. Siyempre, mabuti. Mahilig ka sa mabuti eh? Oo. Ano ba? Maganda. Oo. Ano ba? Sexy. Sexy. Talino. Ganda ng buhok. Exactly. Matangkad. Kapal. Yes, ganun. Mabangulaw. Mabang- Mababaw naman eh. Barbie, ikaw naman kay David. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung mating idol, hindi yung leading man. So si David lang as a person. So yun. Si Marina nanguhuli. Ano yung physical na nagustuhan mo kayo? Kay David. Kay David, Mano? Yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun nung nagmaging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Wow, lagi siya nakasando. Malaki ng katawan niya kasi lagi siya nag-workouts. Laki ng biceps niya ng gano'n. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Doon sa eksena, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga bisik. Kay David na lang, namimiss mo ba yung mga ganung moment na nagtatabi kayo sa kama? Talaga yung mga tanong na Panguli na, bonus na lang yun. Ikaw ba, may nagkatabi ka ba kagabi? Wala eh. Wala ka ba? Thank you! Taray ang mga questions. I think magkaiba kasi yung shooting ng teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konting scenes per day but more shots. So I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But
siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar lang naman yung acting. Depende pa rin sa script. Yes. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo.